Hi everyone, kumusta po kayong lahat? Isang mapagpalat magandang umaga po sa inyong lahat. If this is your first time watching our church service online, welcome to Grace and Truth Community Church. We hope that you will be blessed by today's message. At kung kayo po ay member ng aming iglesia, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating church service online. Feel free to share this video to your family and friends na sa gayon po sila din po ay makakinig ng salita ng Diyos. At para po sa ating mga announcements, una po dahil tayo po ay nasa GCQ na, tuloy na po ang kadalinggo natin na church service sa ating iglesia. Kaya kung nais niyo po na dumalo, maaari po kayo magpalista or magsabi kay Ate Jen. Pangalawa po, kung kayo membro ng ating iglesia at kayo po ay nangangailangan ng tulong, huwag po kayo mag-atubiling lumapit sa isa sa ating mga leaders. Pangatlo po, kung kayo po ay nais niyo pong magbigay ng tithes and offerings, maaari niyo pong i-message or kontakin po si Ma'am Mirna. Maraming salamat po sa puso niyo sa pagbibigay. At pang-apat po, kindly like our GTCC Facebook page and subscribe po sa ating GTCC YouTube channel para po sa ating mga weekly updates at para po sa ating every week po na Sunday service po. And for today's Sunday service, after po ng ating opening prayer, tayo po magbabasa ng salita ng Diyos sa pangunahan po ni Kuya Edwin. Tayo rin po ay aawit at magpupuri sa Diyos na pangunahan naman po ng ating praise team. At dahil po ngayon ay first Sunday of the month, tayo po magkakaroon ng communion. Kaya po ihanda po natin ating mga ang kapiraso po ng tinapay at katas ng ubas para sa ating communion. And lastly po, para po sa ating Sunday service, tayo po ay makakinig ng salita ng Diyos na ibabahagi ni Pastor Egay. Ngayon po ay samahan niyo po ako manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na kami po ay makapagpuri at makakinig ng salita mo. Nawa sa umagang ito, bigyan niyo po kami ng kabusugan ang mga buhay espiritual ng bawat isa. Tulungan niyo po kami na anuman po mapakinggan namin sa umagang ito ay ma-apply po namin sa mga buhay at may bahagi po sa kapwa namin. Panginoon, sa kabila po naman nangyayari sa aming kapaligiran at sa bansa namin, patuloy po kami nagtitiwala sa inyo dahil alam namin na hindi niyo po kami pababayaan at maganda po ang inyong plano. Dinadalain ko po kung sino man po ang may sakit, bigyan niyo po silang kagalingan. Kung sino man po ang nauuhaw sa inyong salita, bigyan niyo po sila ng kasapatan. At kung sino man po ang nakaramdam na sila po nag-iisa, bigyan niyo po sila ng alay. Muli maraming salamat po sa lahat ng nagawa niyo para sa aming mga buhay at patawad po sa aming mga nagawang pagkukulang. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. O Diyos, umagang po sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Sa umagang ito, samahan niyo po ako sa pagbasa ng kanyang salita. Samahan niyo po ako sa mga awit, kabanata 130, mga talata 1 hanggang 8. Isang awit ng pag-akyat upang sumamba. Sa gitna ng paghihirap, kay Yahweh ay dumalangin. Panginoon, ako'y dinggin kapag ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko at paghingi ng iyong tulong. Kung ikaw ay may kalaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sabik akong maghihintay, O Yahweh, sa iyong tugon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa bantay na naghihintay ng pagsapit ng umaga. Magtiwala ka, Israel, magtiwala ka kay Yahweh. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nakahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, bansang kanyang minamahal. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan.
Pagpalain nawa ang pagkabasa ng kanyang salita. Flowing
When you climbed up on that hill, for you saw me with eternal eyes, while I was yet in sin. Redeemer, Savior, friend. Every stripe upon your battered back, every thorn that pierced your brow, and every nail drove deep through guiltless hands, said that your love knows no end. Redeemer, Savior, friend. Redeemer, redeem my heart again. Savior, come and shelter me from sin. You're familiar with my weakness, devoted to the end. Redeemer, Savior, friend. Magandang umaga sa inyong lahat at purihin ng Diyos at sa Kanya ang pasasalamat, pagluwalhati, pagsamba sapagkat wala namang ibang karapat dapat tumanggap ng mga ito kundi ang kaisa-isang Diyos na ating pinaglilingkuran na walang iba kundi ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayong umaga, gusto kong talakayin ng isang paksa na malapit sa aking puso, no? At ito ay yung friendship kay Jesus. Friendship kay Jesus. Pero bago natin talakayan yan, tayo muna ay sumandaling manalangin. Panginoong Diyos, sa umagang ito, salamat po ng marami sa iyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa mga pagpapala mo sa amin. Salamat sa mga ginawa mo sa aming buhay. Salamat sa mga karanasan namin. We thank you so much for all the things that you have done in our lives. We thank you so much for all the blessings that we received from you. You are indeed a great God, Lord. Ikaw ay tunay na dakilang Diyos. Lord, fill us with your love this morning. Puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Pag-alabin mo ang aming mga puso. Bihagin mo ang aming mga damdamin, isipan, at talian mo, Panginoon. Igapos mo ang anumang makalaman, makasariling hangarin at attitude sa amin ngayong umaga. At sa halip, sa pag-upo namin sa aming mga kinauupuan ngayon, matuto kaming makinig sa iyo at marinig sa pamamagitan ng iyong spirito kung ano man ang sasabihin mo sa amin at maisakatuparan namin ito sa aming buhay. Lord, speak to us through each word that we are about to hear this morning. Mangusap ka sa amin sa bawat salita na maririnig namin ngayong umaga at huwag nawang makalampas sa aming mga pandinig ang nais mong marinig namin. Turuan mo kami, Panginoon. Sa aming pag-upo, ihanda namin ang aming mga sarili upang matuto mula sa iyo. We bless your name, we give you glory and praise. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Sa konteksto ng mga Hudyo, ang
pagkakaibigan ay lubhang napakalalim. Sabi nga ng isang artikulo sa My Jewish Learning website, friendship is clearly more than a social connection in the Jewish context. Friends offer each other help, loyalty, protection, support, unselfish love, and moral guidance. Judaism defines friendship as one of the primary relationships in life, at times exceeding that which bonds blood relatives. Ang sabi, ang pagkakaibigan daw ay maliwanag na higit pa sa isang kaugnayang sosyal sa kontekstong Hudyo. Ang mga magkakaibigan ay nag-aalok sa isa't isa ng tulong, katapatan, proteksyon, suporta, pag-ibig na di makasarili, at moral na patnubay. Binibigyan kahulugan ng Hudaismo ang pagkakaibigan bilang isa sa mga pangunahing kaugnayan sa buhay. Isang kaugnayan na minsan ay hinihigitan pa ang isang kadugo. So sa konteksto ng Hudyo, no, ang pagkakaibigan ay higit pa minsan sa kapamilya o sa kapuso o sa kadugo. Ito ay isang malalim na kaugnayan. Kung nabasa ninyo ang kwento tungkol sa pagkakaibigan ni David, ni Haring David, at ni Jonathan, ito ang isang halimbawa ng pagkakaibigan sa konteksto ng mga Hudyo. Sila ay mayroong malalim na pagkakaibigan. Sa isang pagkakataon, nang si Jonathan ay napatay na, no, sa isang digmaan, nasabi ni David ang ganito. Ang sabi niya, "Ako'y namamanglaw dahil sa iyo, kapatid kong Jonathan. Ikaw ay naging kalugod-lugod sa akin. Ang iyong pagmamahal sa akin ay kahanga-hanga, higit pa sa pagmamahal ng mga babae." Ganun ang kanilang pagkakaibigan. Masyadong malalim. Malalim na pagmamahalan. Kaya naman, yung ibang mga may katok, no? Yung ibang mga malaswang isipan, at baluktot ang isipan, sinasabi sa pamamagitan ng talatang ito na bakla daw either si Jonathan o si David. Sapagkat yung kanilang pagmamahalan ay higit pa sa pagmamahal ng mga babae. Subalit hindi nila nangunawaan na sa konteksto ng Hudyo, ganun talaga ang pagkakaibigan. Talagang malalim ang pagkakaibigan. Mayroong ganung klase ng pagmamahalan. Pero hindi nangangahulugan yan na bakla ang isa sa kanila o sila ay parehong bakla. Hindi ganun ang sinabi ng Biblia, kundi yun ang konteksto ng mga Hudyo na sa kanilang pagkakaibigan. Sabi nga sa isang kawikaan, no, there is a friend that sticks closer than a brother. Mayroong isang kaibigan na talagang higit pa sa isang kapatid ang turing sa iyo. Malalim na pagkakaibigan. At ganyan ang inaalok na pagkakaibigan ni Jesus sa atin. Sa katunayan, higit pa. Higit pa dyan ang inaalok na pagkakaibigan ni Jesus sa atin. Paring sabihin ninyo, Pastor, friend ko naman si Jesus eh. Friend ko naman talaga ang Panginoon. Talaga? Ha? Sure ka? Titingnan natin yan. Pero bago yun, ang tanong ay, sino ba si Jesus para kaibigan ko siya? Marami sa atin ay kilala ang pangalang Jesus. Maraming Pilipino ang meron konting idea kung sino si Jesus. Subalit, hindi talaga kilala si Jesus. Sino ba si Jesus? Sino siya sa ating pagkaalam? Kilala ba natin siya ng totoo? Alam nyo kasi, madaling sabihin na kilala natin siya, merong mga bagay na minsan ay akala natin, alam natin, no? Kasi nakasanayan na lang na gamitin yung tawag. Naging pamilyar na tayo doon. Kaya pag sinabi natin ganito, yun ang nasa isip natin. Bigyan sa halimbawa. Yung frigidaire. Pag sinabing frigidaire, di ba, ang nasa isip natin ay yung refrigerator. Yung lalagay ng tubig, yung lalagyan ng pagkain, yung malamig, yung nagyayela, yung refrigerator. Pero yung frigidaire, brand yun. Hindi yun yung refrigerator. Yun ay brand. Pero nasanay na tayong gamitin yung frigidaire. Ang frigidaire ay isang brand. Katulad halimbawa ng toothpaste.
No? Nasanay na tayo, ang gamit natin ay Colgate. Kaya minsan, pag inuutos natin ng isang bata, bumili ka nga ng Colgate sa tindahan. Yung close-up ha, wag yung Pepsodent. Nagkagulo-gulo na ron ha. Bumili ka ng Colgate, wag yung close-up o yung Pepsodent. Pero ang nasa isip natin yung toothpaste. So nasanay na tayong gamitin yung mga salitang yan na akala natin, alam natin yung sinasabi natin. At hindi lang tayo mga Pilipino. Maski dito sila, sa yung mga British, yung vacuum cleaner, ang tawag nila ay Hoover. No? Paki-Hoover mo nga yung carpet. Yan. Pero yung Hoover ay brand yun. Kasi mayroong brand ng Hoover, yun ang nakasanayan nila sa matagal na panahon, yun na ang naging tawag. The same sa pangalan ng Panginoon. Jesus. Akala natin, alam natin yun. Ha? Pero sino ba talaga siya? Kilala ba natin siya ng totoo? Ang ilan sa inyo dito ay maaaring kilala ang Panginoon sa mababaw na paraan lang. Ha? Pero hindi nyo talaga siya kilala as a friend. Hindi nyo talaga siya kaibigan. Ha? Meron sa atin dito, no? At hindi lamang sa atin dito, kundi maraming tao ang daan-daan o libo-libo ang friends sa Facebook. The last time na chinek ko ang friends ng GTCC Facebook account, meron lamang 296. Kulang pa ng 4 para sa 300. Pero ang iba sa inyo, butal lang yun, yung 296. Butal lang yun. Iba sa inyo ay talagang libo-libo ang friends sa Facebook. Pero gaano natin kakilala ang mga friends natin ito sa Facebook? Tiyak ako na marami sa kanila ay doon lang, sa pangalan lamang kilala. No? Hanggang doon lang sa Facebook. Friend lang sila sa pangalan. Walang masama doon kung Facebook lamang ang pag-uusapan. Walang masama doon sapagkat gano'n naman talaga ang sistema sa Facebook, di ba? Pag inad mo siya as friend, friend mo siya. So, walang masama doon kung Facebook ang pag-uusapan. Pero kung ang tunay na kahulugan ng friend, no? Kung ang tunay na kahulugan ng friend ang pag-uusapan, hindi talaga masasabing friends ang mga yon. At nakalulungkot dahil ganyan din ang friendship kay Jesus ng ilan sa atin. Kung hindi man ng marami sa atin. Friend si Jesus sa pangalan lang. Kumbaga, inad lang si Jesus bilang friend, pero hindi talaga totoong friend dahil hindi kilala ng lubos. Kapag friend lang sa pangalan o sa Facebook, hindi talaga friend yun. Alam nyo, nangangamba ako na sa hinaharap, no? Sa paglipas ng panahon, ang salitang friend ay magbago ng kahulugan, katulad ng love. Yung love, iba na ang kahulugan sa nag-iba yung kahulugan sa paglipas ng panahon. Magiging ang friend dahil tulad niyan, yung mga kabataan na may Facebook, yung malaliit na bata na may Facebook at may friend sila. So pag sinabing friend, ang intindi nila ngayon sa friend, nasa Facebook, kung ganun lang, basta pangalan lang. Pero mali yun eh. Sapagkat ang kahulugan ng friend ay a person who you know well and who you like a lot, but who is usually not a member of your family. A person who you know well and who you like a lot, but who is usually not a member of your family. Isang taong talagang kilala mo at gusto mo ng lubos, pero karaniwan ay hindi kabilang sa iyong pamilya. Yun ang kaibigan. Isang taong talagang kilala mo at gusto mo ng lubos. So yung mga friends sa Facebook, no? Hindi natin kilala yung mga yun. Hindi mo alam kung gugustuhin mo talaga sila eh. Kaya ang tanong, do you know Jesus well enough
so as to like Him a lot as your friend? Do you know Jesus well enough so as to like Him a lot as a friend? Kilala niyo ba si Jesus ng sapat para gustuhin niyo siya ng lubos bilang isang kaibigan? Paring sabihin niyo, Pastor, friend ko naman talaga siya eh. Friend mo in what sense? Yun ang question eh. Friend mo in what sense? Kaibigan mo siya in what sense? Sa paraan ng Facebook? Kaibigan mo ba siya sa paraan ng Facebook? Sa paanong paraan mo siya kaibigan? O sa paraan ng tunay na kahulugan ng salitang kaibigan? So, ito'y dapat nating maintindihan. Ano si Jesus sa akin? Sino si Jesus sa akin? Kilala ko ba siya? O baka naman ang pagkakilala ko sa kanya ay yung familiar na pagkakilala lang dahil yung pangalan niya. Lagi ko naririnig. Mula bata ako, naririnig ko na yung pangalan ni Jesus at siya inahandog sa simbahan. Pero personally, wala akong knowledge sa kanya. Pag tinanong ako ng malalim na tanong tungkol sa kanya, maaaring hindi ko masagot. Sapagkat talagang hindi ko naman siya talaga kilala. Inad ko lang siya. No? So, madaling sabi, inad ko lang siya as friend. Pero hindi ko talaga siya kilala. Aminin natin ang totoo. Aminin natin ang totoo. You cannot be friend with somebody in the true sense of the word who you do not know well enough. You cannot be friend with somebody in the true sense of the word who you do not know well enough. Hindi ka pwedeng maging o hindi ka maaring kumaibigan sa isang tao na hindi mo kilala ng sapat. Hindi ka maaring makipagkaibigan sa isang tao na hindi mo kilala ng sapat. Hindi pwedeng nakakatabi mo lang sa jeep o sa tricycle o sa MRT kung ikaw ay nakaupo, at nag-usap kayo ng konti at sasabihin mo, friend mo na siya. Diba, paano kung hold-upper yun? So, hindi po pwedeng ganoon. Kailangan makakilala mo siya bago mo siya ituring na talagang friend. Hindi ka papasok sa isang friendship sa isang tao at pagkatapos, tsaka mo pa lamang siya kikilalanin. Baligtad yun eh. Ang tamang paraan is kilalanin mo muna yung tao, acquaintance kayo, magkakilala kayo, kilalanin mo siya ng lubos o ng sapat, at pagkatapos, tsaka ka palang magdi-decide kung isasama mo siya sa iyong circle of friends. Kung isasama mo siya sa grupo ng iyong mga kaibigan. Pag nakilala mo na siya, doon ka palang magdi-decide kung siya ay candidate nga ba para maging kaibigan mo. Ngayon, tinitiyak ko sa inyo na si Jesus ang number 1 na candidate para maging friend natin. Maaaring iba sa inyo, hindi pa kilala si Jesus, pero ito na ang aking pagtitiyak. Number 1 candidate si Christ, si Jesus, para maging friend natin. Tiyak yun. Pero ano ba ang mga katangian niya para gustuhin ko siyang maging friend? Alam nyo, siya ay itong si Jesus na tinutukoy ko, yung Jesus ng Bible. Siya ay mapagmahal. Siya ay tapat. Siya ay hindi marunong mang-iwan. Siya ay nagmamahal sa mga umaaway at nangiiwan sa Kanya. Siya ay nagpapala sa mga umiinsulto sa Kanya. Siya ay napakaamo. Siya ay hindi magagalitin. Siya ay hindi makasarili. Siya ay mapagpatawad at hindi nagtatanim ng galit o sama ng loob. Siya ay mapagkumbaba. Siya ay nagbibigay ng buhay na pag-asa. Siya ay nagdudulot ng tunay na kapayapaan. Siya ay may malakas at makapangyarihang impluensya para sa iyo, para sa sinuman, tungo sa pagbabagong buhay. Siya ay may kapangyarihang hanguin ng isang tao mula sa pagkaalipin sa anumang hindi mabuting gawain. Yan ang ilang katangian
ni Jesus na numero unong candidate para sa pagiging kaibigan natin. At pakinggan niyo to, sasabihin ko. Ha? Ang sino mang maging kaibigan ni Jesus, ang sino bang maging kaibigan ni Jesus, ay nagiging ganito rin. Dito sila patungo sa ganitong mga katangian, yung mga may friendship kay Jesus. Dito sila patungo. Nagiging ganun sila, nagiging tulad sila ni Jesus. Sapagkat ang pakikipagkaibigan ni Jesus sa isang tao ay hindi lamang para idagdag sila sa kanyang listahan ng mga kaibigan, kundi upang turuan sila at tulungan sila na maging katulad niya. Kaya napaka gandang kaibigan si Jesus. Ha? Ibig sabihin, i-disciple niya. Huhubugin niya. Tuturuan niya. Tutulungan niya. Hindi lang tuturuan, kundi tutulungan niya rin na sila ay matulad sa kanya. Yun ang ginagawa niya sa mga friends niya. Dinidisciple niya, ginagawa niyang alagad tungo sa mga ganitong katangian na nabanggit ko tungkol kay Jesus. Yun ang friendship kay Jesus. Nagiging ganun sila. Alam niyo, nung third year high school ako, meron akong grupo ng mga kaibigan. Ang isa sa kanila ay matagal ko nang kilala. Mula pa kindergarten, no? Magkaklase kami, kindergarten. Pero nung nag-elementary kami, nag-grade 1 kami, nagkahiwalay na kami dahil nag-elementary ako sa PUC, sa Philippine Union College, annex dyan sa BESA, na ngayon ay BESA Academy na. At siya ay nasa BESA Elementary School. Mula grade 1 hanggang grade 6, honor student siya, graduate siya ng grade 6, valedictorian. Nung nag-high school kami, pareho kami nasa Araneta, yung lumang Araneta, no, doon sa may old site. Siya ay nasa section 1, ako ay nasa section 6. No? Kasi nga, valedictorian siya, kaya section 1 siya. Pagkatapos ng second year high school kami, nag-downgrade siya, section 2. Ako naman ay nasa last section. Napunta ako sa last section kasi nagkaroon ako ng back subject, yung YDT ko. No? May YDT pa nun eh. Ngayon wala nang YDT yata, hindi ko alam. Binigsa kayo nung second, nung first year high school ako. Pero nag-summer ako, okay naman. Pero nasa last section ako. Nung third year high school kami, nag-downgrade ulit siya. Punta siya sa second, section 2. Nag-upgrade naman ako. Napunta ako sa section 2, kaya naging magkaklase kami ng third year kami. So, napasama siya apat kami, magkakaibigan. At minsan, sa isang field trip ng third year batch 79, habang naghihintay kami ng ibang mga kasama namin sa labas ng bus, no? Sa labas ng bus, nagsimula sila magsigarilyo. Dalawa sila. At doon ako inimpluwensyahan nitong kaibigan kong ito na magsigarilyo. At doon ako nagsimula magsigarilyo. Third year high school ako. So ilang taon ako noon? Third year high school. Mga siguro 14, 15. Hindi ko. So nagsigarilyo na ako noon. Third year, fourth year, first year, college, no? So 3 taon din ako nagsigarilyo. Pagdating ko ng ng second year college, nakakilala naman ako ng isang kaibigan. Paging magkaklase kami, lagi kaming magkasama. Ang kapatid niya, tiga Project 7 siya. Tiga Quezon City, tiga Caloocan City ako, pero yung kapatid niya tiga Caloocan City rin. So, naging magkaibigan kami, lagi kami kasama. Nagkataon, itong taong ito ay galing sa United Methodist Church at Kristiyano. At
inimpluwensyahan niya rin ako. Nung nagkaroon ako ng desire na sumunod na kay Kristo, doon pa lamang nawala yung aking paninigarilyo na impluwensya nung dati kong kaibigan. So, ang punto ko dito ay ganyan ang pangkaraniwan na larawan ng pagkakaibigan. Kung ano ang ginagawa nila, yun din ang gusto nilang gawin mo. Siyempre, friends kayo eh. Ha? Tropa kayo. Barkada kayo. So kung ano yung ginagawa ng barkada, yun din ang gusto nilang gawin mo. At ganyan nga ang nangyari. Yun ay isang hindi magandang larawan ng pagkakaibigan. At kalaunan, pag ganyan ang kaibigan mo, kai-impluwensya nila, nagiging katulad ka nila. Dahil nga, malakas ang peer pressure, malakas ang impluwensya ng kaibigan. Lalo-lalo na kung ang kaibigan mo ay talagang cool sila, gusto mong samahan, pero para maka-join ka sa kanilang happenings, kailangan gawin mo yung ginagawa nila. Pero, hindi nga maganda yun. Kaya nga sabi nila, no, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sabihin mo sa akin kung sino yung mga kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. Kasi, na-identify ka doon sa mga kaibigan nila. At most likely, no, ganun ka rin. Most likely, ganun ka rin. Bagamat ang karanasan ngayon ay hindi magandang karanasan at isang maling uri ng pagkakaibigan, ang pagkakaibigan o friendship kay Jesus ay isang tiyak na tama at mabuting friendship. Si Jesus bilang kaibigan, ang gusto niya sa iyo, katulad din ang gusto ng mga tropa mo na gawin mo, no? Sa iyo, si Jesus ang gusto niya ay gawin ka niya, na katulad niya. Matulad ka sa kanya. Kaya nga lang, pagkakaiba, yung tropa hindi maganda. Bisyo ang gusto nilang gawin mo. Si Jesus, kapag naging kaibigan mo, yung katangian niya ang gusto niyang mangyari sa iyo. At tutulungan ka niya na mangyari sa iyo ang mga katangian yun. Maganap sa iyo, makita sa iyo. Basta susunod ka lang sa mga gagawin niya. Yung landas na tinatahak niya ay tamang landas. Tiyak yun. Yung pag-uugali na taglay niya ay magagandang pag-uugali at yun lang gusto niyang maranasan mo at mangyari sa iyo. At talagang napakaganda, napakasarap na kaibigan si Jesus. Biro niyo, tuturuan ka niya ng tama. Sasabihin niya sa iyo kung ano yung mali at tuturo niya sa iyo yung tama. Hindi ka niya kukondinahin. Hindi lang niya ituturo. Tutulungan ka pa niya na maging ganun. Sa pamamagitan ng kanyang spirito. Sa pamamagitan ng kanyang salita. At kung kayo mayroong kabigatan sa inyong buhay, tutulungan ka niya na pasanin ito. Bibigyan ka niya ng panloob na kapayapaan upang harapin ang iyong problema, ang iyong kabigatan. At kalaunan ay mapapagtagumpayan mo yung kabigatan na yun, yung problema na yun. Sa tulong niya. So, sino ang aayaw sa ganitong kaibigan? Sino ang aayaw sa ganitong kaibigan? Hindi niyo ba naisip na ang mundong ito, kaya ganito ang lagay ay dahil hindi friend si Jesus? Hindi niyo ba naisip yun? The reason why this world is like this, because this world is not a friend of Jesus. Sa katunayan, sabi nga ng Biblia, ang sino mang makipagkaibigan sa mundong ito ay nagiging kaaway ng Diyos. They become enemies of God. Nagiging kaaway sila ng Diyos dahil hindi nga kaibigan ng mundong ito si Jesus. Galit ang mundong ito kay Jesus. Kaya ganito ang lagay ng mundong ito. Pero wag na lang yung mundo. Ang Pilipinas na lang.
Na kaya ganito ang lagay ng bansang Pilipinas dahil hindi nito friend si Jesus. Although naturingan tayong the only Christian nation in the Far East, pero hindi talaga kaibigan ng Pilipinas si Jesus. Kaya ganito ang lagay ng Pilipinas. As a whole, hindi ko sinasabing lahat ng Pilipino hindi kaibigan si Jesus. Pero mas marami sa Pilipino, ang buong Pilipinas, no? Generally, hindi kaibigan si Jesus, kaya ganito ang lagay. Pero huwag na tayo pumunta ron sa Pilipinas. Dito na sa Caloocan City. Ha? O sa Libis na lang. Bakit ganito ang lagay? Dahil hindi kaibigan si Jesus. Oo, huwag na yung Libis. Tayo na lang. Sa inyo na lang. Ikaw na lang mismo. Ha? Ikaw na lang mismo. Bakit may galit sa puso mo? Bakit meron kang inggit? Bakit meron kang pagkaasara sa kapwa mo? Bakit meron paghamak sa kapwa? Bakit walang tunay na kapayapaan at kasapatan? Bakit merong pagmamataas? Bakit hirap magpatawad? Bakit hindi mo kayang pagpalain ang mga nanunumpa sa'yo? Bakit hindi mo kayang magpakumbaba? Bakit? Kasi walang friendship kay Jesus. Pastor, mali ka dyan. Kaibigan ko ata si Jesus. Ha? Ang tagal ko na dito sa GTCC. Kaya kaibigan ko si Jesus. Ha? Talaga? Sure ka? Kahit matagal ka na sa GTCC, gusto kong sabihin to sa inyo, kahit na matagal na kayo dito sa GTCC, o sa UMC, o sa JIL, hindi yun ang patunay na kaibigan nyo si Jesus. Hindi yun ang patunay na kaibigan nyo si Jesus. Sabi ni Jesus, siya may sabi nito, tingnan nyo. Kayo'y mga kaibigan ko kung nasa GTCC kayo? Hindi na sinabi niya. Kayo'y mga kaibigan ko kung kayo'y taga UMC? Kayo'y mga kaibigan ko kung kayo ay taga Hillsong? Hindi yun na sinabi niya. Ang sinabi niya, kung kayo'y mga kaibigan ko, kung sumusunod kayo sa pinag-uutos ko sa inyo. At ano yung pinag-uutos niya? Pag tinignan, yan, John 15:14 yun. Pag tinignan niyo yung John 15:12, ang inutos niya ay magmahalan kayo sa isa't isa. Magmahalan kayo sa isa't isa. Love one another. Kaya kung nagmamahalan, minamahal mo ang kapwa mo, minamahal mo ang mga kapatid mo, you are a friend of Jesus. Hindi kung ilang taon ka na sa church na ito o sa isang fellowship, hindi yun ang patunay na kaibigan ka ni Jesus. Hindi ang pag-awit mo ng malakas ang patunay na kaibigan ka ni Jesus. Hindi ang haba ng panalangin mo ang patunay na kaibigan ka ni Jesus. Hindi ang mga ginagawa mo sa loob ng church ang patunay na kaibigan ka ni Jesus. Hindi ang pagdalo mo kung saan activity o church activity ang patunay na kaibigan ka ni Jesus. Hindi ang pagdalo mo kung saan churches ang patunay na kaibigan ka ni Jesus. Ang tanging patunay na kaibigan ka ni Jesus ay kung ikaw ay nagmamahal sa iyong kapwa. Yun ang sinabi niya. Kung kaibigan mo si Jesus, at kung kaibigan ka ni Jesus, mahahawa ka o magagaya ka sa kanyang pagmamahal sa ibang tao. Sapagkat si Jesus, mahal niya ang lahat ng tao. Kaya kung ikaw ay kaibigan ni Jesus at kaibigan mo siya, mahahawa ka sa kanya. Kasi yun yung bunga nun eh. Hindi ka pwedeng kaibigan ni Jesus pero hindi mo gusto yung gusto niya. Sabi ko nga kanina, ang pagkakaibigan kay Jesus ay hindi lamang barkadahan, kundi ito ay tuturuan ka niya, tutulungan ka niya na maging katulad niya. Kaya kung wala kang pagmamahal, at hindi mo kaya magmahal ng iyong kapwa, hindi mo kaya magmahal ng iyong kaaway, hindi ka friend ni Jesus. Ngayon, ano gagawin mo?
Sabihin mo ba na, sige, para maging friend ako ni Jesus, mamahalin ko yung kaaway ko. Hindi ganoon. Baligtad yung ginagawa mo eh. You cannot do that para maging kaibigan ka ni Jesus. Hindi ganoon. Para mo sinabi na, magiging mabait ako para maging Kristiyano ako. Hindi, mali. Kailangan maging Kristiyano ka para bumait ka. Para magbago ang buhay mo. Hindi mo babaguhin yung buhay mo para maging Kristiyano ka. Baliktad yung ganong kaisipan. Alam nyo, sa isyong ito ng pagiging friend ni Jesus, no? O yung friendship kay Jesus, malaki ang problema natin dito eh. Malaki ang ating problema sa loob ng Kristyanismo ukol dito sa friendship kay Jesus. Una, napaniwala tayo na automatic kung nagiging friend natin si Jesus kapag tayo nanampalataya sa Kanya. Pag ako ay nanampalataya sa Kanya, friend ko na siya. Yun ang ating paniniwala. Yun ang nalagay sa isipan natin. Kaya yung mga song na, yung song na katulad ng I am a friend of God, narinig niyo ba yung song na yun? Naawit niyo ba yung song na yun? Ito, minsan, pag-iisipan natin, ang dami-daming kumakanta niyan, I am a friend of God. Pero may galit sila sa puso nila. Meron silang contempt sa kanilang kapwa. May paghamak sila sa kapwa nila. Hindi sila marunong magpatawad. Pero maawit sila, I am a friend of God. May malaking problema yun. Hindi nagiging automatiko ang friendship kay Jesus kapag ikaw ay sumampalataya sa Kanya. Ano ang sabi niya? You are my friend if kayo mga kaibigan ko kung tinutupad niyo ang aking inutos sa inyo. At yun ay magmahalan. Pagmamahal sa kapwa. Sabi nga doon sa awit 25:14. The friendship of the Lord is for those who fear Him. Ang pakikipagkaibigan ng Panginoon ay para sa mga natatakot sa Kanya. Kaya kung inaawit natin, I am a friend of God. Pagkatapos wala naman tayong takot sa Kanya na gumagawa tayo ng mga kahalayan, wala tayong takot sa Kanya na nangungupi tayo sa ating mga magulang. O kaya kumukuha tayo ng mga gamit sa opisina, inuwi natin sa bahay. Nandadaya tayo sa oras kung wala tayong takot na gawin yan. And then sasabihin mo, aawitin mo, I am a friend of God. Kilabutan ka. Sapagkat hindi talaga totoo yun. So yun ang isang malaking problema sa Kristyanismo about this friendship with God. Akala natin automatic kung nagiging friend tayo ni Jesus. Pangalawa, sa kabilang dako, hinihimok natin, especially tayong mga Kristiyano at mga religious leaders, na magmahalan tayo. Tayong mga tao, magmahalan tayo sa isa't isa na hindi binibigyan din yung pagiging kaibigan ni Jesus. Bago natin matutunang mahalin o kayaning mahalin ang ating kapwa, dapat maging kaibigan muna tayo ni Jesus. Kaya nga ang sabi niya, if you do my commandments, you are my friends. Kung ginagawa niyo, kung tinutupad niyo ang aking mga utos, kayo mga kaibigan ko. Yun ang palatandaan, ibig sabihin. Nakaibigan tayo ni Jesus kapag ginagawa natin yung utos niya. Nagmumula yun sa pagkakaibigan natin kay Jesus. Nagagawa nating mahalin ang kapwa natin kapag kaibigan natin si Jesus. Kaya sinabi niya yun you are my friends if you love one another. Totoo na kayo kaibigan ko kapag minamahal nyo, kung minamahal nyo ang isa't isa. So sa pagbibigay natin, maririnig nyo minsan sa mga sermon ng mga pari, di ba? Mga pastor. Magmahalan tayo sa isa't isa. Pero hindi binibigyan din na kailangan maging kaibigan tayo ni Jesus. Hindi kakayanin ng tao Hindi kakayanin ng tao na basta mahalin niya ang kanyang kapwa kung wala ang friendship niya kay Jesus. Dahil yun ang pinakasusi. Para matutunan mong mahalin ang kapwa mo, you must develop a friendship with Christ. Dahil siya ang magtuturo sa iyo at tutulong sa iyo na gawin yung bagay na yan. But without that, without friendship with Jesus, hindi mo kakayanin.
Hindi mo kakayanin magmahal. Kaya nga ang mundong ito punong-puno ng hatred eh. Kaya ang mundong ito punong-puno ng giyera, ng labanan, ng awayan, ng bakbakan. Dahil walang friendship kay Jesus. Kahit na anong sabihin natin. Kahit magkaroon ng peace ambassador, kahit na yung mga Miss Universe nila ay mga sinasabi, minsan sila ay mga gusto nila isulong ang kapayapaan. Hindi mangyayari yun hanggat walang friendship kay Jesus. Because only friendship with Jesus, friendship kay Jesus, ang tutulong, ang magsasakatuparan ng bagay. At ito'y magsisimula sa atin. So bakit naasar ka? Bakit naasar sa kapwa? Bakit namumuhi sa kapwa? Bakit hirap magpatawad sa kapwa? Bakit hindi kayang mahalin ang kapwa? Dahil walang friendship kay Jesus. Walang kakayanan na gawin yun dahil walang friendship kay Jesus. Ngayon, paano ko magiging kaibigan si Jesus? Pastor, paano ko magiging friend si Jesus? Gusto ko siyang maging friend kasi ito pa lang si Jesus, ganun ang katangian niya. Gusto ko siyang maging kaibigan. Talaga naman, talagang pag ganyan ang isang klase ng tao, talagang gusto mo siyang maging kaibigan, di ba? Imagine yung kanyang katangian na binanggit natin. Mapagkumbaba, hindi nangiiwan, mapagmahal, mapagpatawad, hindi nagtatanim ng sama ng loob, napakaamo, lahat ng katangian na binanggit natin kanina. Kung ganyan, si Jesus, gusto ko talaga siya maging friend. Ngayon, paano ko siya magiging friend? Tapos tutulungan niya pa tayo na maging ganon. Tuturuan niya tayo maging ganon at tutulungan tayo maging ganon. Siya talagang gusto yung maging friend si Jesus. Di ba? Kung nasa matino kang kaisipan, pero kung ikaw talagang napakasamang tao, ayaw mo ng ganon, walang magagawa si Lord sa'yo. Pero maaaring hindi ngayon, maaaring sa susunod na panahon, magbago ang isip mo. O magbago ang ihip ng hangin sa'yo. Pero itong si Jesus na to, na sinasabi ko, ganyan ang katangian niya, talagang numero unong candidate siya para maging friend. Hindi mo lang siya iaad, talagang gugustuhin mo siyang makilala, gugustuhin mong sumunod sa kanya sapagkat meron siyang ino-offer sa'yo na baguhin ang buhay mo. Hanguin ka mula sa isang pagkaalipin, turuan ka niya ng tamang pamumuhay, bigyan ka ng buhay na pag-asa, bigyan ka ng kapayapaan at kalakasan ng loob na harapin ang buhay. Lahat ng iyan ay ibibigay niya sa iyo kapag kaibigan ka niya. So, paano magiging kaibigan si Jesus? Simple lang. Sabihin mo sa kanya, Lord, gusto kong maging kaibigan kita. Para ka nang liligaw lang Alam mo, miss, I love you. Kasi ang ganda mo Ang bait mo pa. Ganun din kay Jesus. Lord, gusto kong maging kaibigan ka. Gusto kong maging friend kita. I want to become your friend also. Gusto kong maging kaibigan mo rin ako. Alam mo, pag sinabi mo kay Jesus yan, isa lang isasagot niya sa'yo Isa lang isasagot niya sa'yo. Come, follow me. Sumunod ka sa akin. Yun lang isasagot niya sa'yo. Ibig sabihin, be my disciple. Bakit pagiging disciple? Bakit pagiging alagad? Sapagkat, ang friendship kay Jesus ay hindi basta barkadahan lang. Ang friendship kay Jesus ay hindi pwedeng hindi mauwi sa pagtulad mo sa Kanya. Ulitin ko yun. Ang friendship kay Jesus ay hindi pwedeng mauwi sa hindi mo pagtulad sa Kanya. Sigurado yun. Kapag true friendship kay Jesus, at merong true friendship ka sa Kanya, mauuwi yan sa pagtulad mo sa Kanya. Sigurado yun. Unti-unti. Maring hindi biglaan, hindi overnight, pero unti-unti yun. Basta patuloy ka lang na sumusunod sa Kanya. Maring sabi niya, Pastor, paano ko siyang magiging friend? Paano ko susunod sa Kanya? Hindi ko naman siya nakikita. Hindi problema kay Jesus yun Alam mo ang problema?
Ang problema ay kung gusto mo talagang maging friend siya. Yung intention mo. Meron ka ba talagang tunay na intensyon na maging kaibigan si Jesus? Meron ka ba talagang intensyon na maging friend niya? Kasi nahandun yun eh. Yung intensyon, nahandun yun eh. Kapag walang intensyon, walang mangyayari. So, kailangan may intensyon. At kapag may intensyon ka na maging kaibigan siya, syempre, susunod ka sa mga ipapayo sa'yo. Di ba? At itong ilang ipapayo ko sa'yo. Kung gusto mo talaga maging friend si Jesus para maranasan mo siya, maranasan mo yung inaalok niya sa'yo. Unahin mo, basahin mo ang mga ebanghelyo. Yung mga ebanghelyo, yung Mateo, Marcos, Lucas 1. Basahin mo yan. Ha? Mateo, Marcos, Lucas 1. Pagkatapos ng Juan, ulit ko ulit, Mateo, Marcos, Lucas 1. Pagkatapos ng Mateo, Marcos, Lucas 1. Huwag ka munang babasa ng ibang aklat sa Biblia. Yung apat lang na muna yun. Yung apat na aklat lang muna na yun. Kahit na basahin sa loob ng 6 na buwan, paulit-ulit, yung apat na yun. Mateo, Marcos, Lucas 1. 6 na buwan hanggang sa loob ng 1 taon. Bakit? Para makilala mo ng lubusan si Jesus. Sapagkat yung ebanghelyo na yon, yun ang nagtuturo sa buhay ng Panginoong Jesucristo. Yun ang nagpakita. Yun ang kwento. Yun ang naglahad ng buhay ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Gawin mo yan para makilala mo ng lubos si Kristo. Kung meron kang hindi maintindihan, magtanong ka sa isang friend din ni Jesus para ipaliwanag sa iyo. Ano pa pwede mong gawin? You go out with Him. Ha? Bukod sa read the gospel several times, go out with Him. Ha? Punta ka sa Jollibee, kasama siya. O sa McDonald's, kasama siya. O sa Starbucks, kasama siya. Hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Go out with Him. Ha? Sa Jollibee, sa McDonald's, sa Starbucks. Just by yourself and Him. Dalawa lang kayo. Alam niyo, minsan, may mga umaga na paggising ko sa umaga, pag nag-alarm yung relo ko yung alarm clock ko ng 4:30, babangon ako, mag-shower ako. Pagka-shower ako, maghahanda ako, magtitimpla ako ng kape. Uupo ko doon sa lamesa namin at pag upo ko doon, ang isang ginagawa ko ay nire-recognize ko sa isang upuan, kasi 4 na upuan yun eh. Sabihin ko minsan, Lord, alam ko, nakaupo ka dyan, at nakikipag-usap ako sa Kanya. Lord, I recognize your presence. No? Nahandun siya. Kailangan maranasan mo yung talagang realidad na nahandun siya. Kaya, you can go out with Him. Go to Starbucks with Him. Go to Jollibee with Him. Dalawa kayo. Hindi ka nasisiraan ng bait. Dahil totoo na nahandyan si Jesus. Jesus is real. Ha? Jesus is real. God is real at nahandyan siya. Kaya hindi ka nasisiraan ng bait na kinakausap mo siya. You are talking to God. You are talking to Jesus. Dahil kasama mo siya. So, go out with Him. Develop mo i-practice mo yung reality na kasama mo siya. So, read the gospel several times, go out with Him, sit alone with Him somewhere. Mupo ka sa isang lugar, sa bahay ninyo, sa rooftop ninyo, sa ibubungan nyo, sa itaas ng puno. Mupo ka, nakasama mo siya. Yung tulad ng nabanggit ko nga sa inyo, pag sa umaga, upo ako, nakikipag-usap ako sa Kanya, nire-recognize ko yung presence niya. Then, read a portion of Scripture. Kahit isang verse lang, basahin mo. Pagkatapos, sabihin mo sa Kanya, Lord, itong verse na to, ano ang tinuturo mo sa akin dito? Manahimik ka sandali at hayaan mo na magsalita siya sa iyo. Sabihin, panglima, share your joy. Bahagi mo sa Kanya yung kagalakan, yung kalungkutan, kabiguan, disappointments, mga problema mo, sabihin mo sa Kanya. 5 lang ito, no? Na simpleng paraan, pero marami pang ibang paraan. Na kung ano yung ginagawa niyo ng mga kaibigan niyo na maganda, na nag-i-enjoy ninyo, gawin mong kasama si Jesus. Sa ganung paraan, you develop a relationship with Him.
Ulitin ko sa inyo, hindi mahirap maging kaibigan si Jesus. Sasabihin mo lang sa akin, Lord, magdi-decide ka lang, gusto kong maging kaibigan ka. At pag nabasa niya ang puso mo na totoo ka, bubuksan niya ang daan. Ha? Bubuksan niya yung pintuan na yan at sabihin niya sa'yo, sumunod ka sa akin. At once na nag-decide ka na sumunod sa Kanya, simula na yun. Dahil kapag naging kaibigan natin siya, kung sino siya, kung ano siya, ilalagay niya rin sa atin. Ibabahagi niya sa atin yun. Tuturuan niya tayo at tutulungan niya tayo na maging katulad niya. Tayo manalangin. Lord, sa tanghaling ito, we thank you so much for your friendship, Lord. Salamat na ito ay available para sa amin. Na ito ay nakalaan para sa amin. Kaya naman, gusto namin sunggaban ang oportunidad na ito, Panginoon. Na ikaw ay kaibiganin namin upang sa ganon, maranasan namin ang pagbabago sa buhay namin at makita ng unti-unti sa buhay namin ang mga larawan mo at ang mga katangian mo, Panginoon. Salamat po ng marami sa tanghaling ito. Ano man ang nais mo na maging tugon namin sa aming narinig. Panginoon, bigyan mo kami ng grace, ng biyaya, ng kagandang loob upang makatugon kami dito. Thank you so much, Lord. We give you praise and we give you honor in your precious name. Amen.